Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang lalaking muling nagmahal matapos saktan at iwanan. Kaya naman, halina't samahan niyo akong pakinggan ang kwentong magbibigay aral at inspirasyon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Si Mark ay nagmamadaling umuwi galing sa kanyang business trip dahil gusto niyang makasama sa bagong taon ang kanyang asawa na si Kylie. Kaya naman, tinapos niya agad ang kanyang trabaho. Nakangiting umuwi si Mark sa kanilang tahanan sa Cavite. Binili niya ang bahay noon bilang regalo bago niya pakasalan ang asawa. Alam ni Mark na hindi nakapaghanda ang asawa para sa pagsalubong sa bagong taon dahil inaakala nga nitong nasa trabaho pa siya. Bago umuwi si Mark galing sa trabaho, ay tumawag muna siya sa kanyang asawa kung ano nga ba ang ihahanda nito para sa pagsalubong sa bagong taon. Ngunit sinabi ni Kylie na mas mabuti pang mag-celebrate ng New Year sa panaginip dahil makakasama niya ang kanyang asawa. At nag-guilty naman si Mark sa sinabi nito. Naisip ni Mark na sorpresahin ang asawa. Kaya dumaan muna siya sa supermarket para bumili ng champagne, sausage at salad. Bumili na rin siya ng bulaklak na paborito nito. Gustong ipakita ni Mark kay Kylie kung gaano niya pinahalagahan ito. At dahil excited si Mark na isurprise ang asawa, ay hindi na niya nagamit pa ang doorbell. Sa halip ay ginamit niya ang susi at dahan-dahang pumasok papunta sa kusina upang iayos ang mga pinamili niya. Pagkatapos ay dahan-dahang pumunta si Mark sa kwarto dahil inaakala nitong natutulog na si Kylie. Ngunit laking gulat niya dahil wala doon ang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakatayo pa rin si Mark at hindi kumikibo. Ito ay dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya pa ay kinuha na niya ang kanyang cellphone para tawagan si Kylie, ngunit hindi niya ito makontak. Lalong nag-alala si Mark dahil kalilipat pa lamang nila ng bahay, kaya naman wala pang ganoong kakilalang tao at wala rin namang trabaho ang asawa. Nag-isip si Mark kung sino ba ang maaaring puntahan ni Kylie, ngunit wala talaga siyang maisip kung saan pwedeng pumunta ang asawa sa 10 oras ng gabi. Naglakad-lakad si Mark dahil sa pagbabakasakaling makita niya ang asawa habang tinatawagan niya ito ng paulit-ulit. Ngunit wala pa rin Kylie sumasagot. Kaya naman, nagbalik na lamang sa bahay si Mark upang ilagay sa ref ang mga pinamili niyang pagkain. At para maging mas mukhang masaya ang kanilang bahay, ay dinagdagan niya ng mga dekorasyon ang Christmas tree. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong nadadagdagan ang kaba at takot ni Mark dahil wala pa rin Kylie dumadating o tumatawag man lamang. Bigla niyang naalala na baka pumunta si Kylie sa grocery store para mamili ng ihahanda o kaya naman ay bumibili ito ng regalo para sa sarili dahil pinadalhan niya ito ng pera noong siya ay nasa business trip. Naalala niyang mahilig ang asawa sa pabango at gusto lang nitong pasayahin ang sarili habang siya ay wala. Kaya naman, nawala ang pag-alala ni Mark at bumalik muli siya sa kusina para ihanda ang kanyang mga pinamili. Para pag dumating ang asawa, ay nakaredy na ang lahat. Nang matapos nga sa paghahanda si Mark, ay pinuntahan niya muna ang kanyang kaibigan na si Sam upang kunin ang kanyang sasakyan. Hiniram kasi ni Sam ang kanyang sasakyan habang siya ay nasa business trip. Nang makarating na siya sa apartment ng kaibigan, ay agad niyang pinindot ang doorbell. Ngunit kahit ilang pindot pa ang gawin niya, ay wala pa ring sumasagot. Nakita ni Mark ang kanyang sasakyan sa parking area at bukas rin ang mga ilaw sa loob ng apartment. Kaya naman, naisip na lamang ni Mark na baka nanonood ng TV ang kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ni Mark nang sa wakas ay buksan ng kaibigan ang pintuan.
Napansin ni Mark na para bang may mali kay Sam. Tila ba mukha itong nagulat nang makita siya. Pero pinawalang bahala na lamang ito ni Mark at sinabing, "O pare, kamusta na? Kukunin ko lang sana yung sasakyan dahil gagamitin ko bukas. May pupuntahan lang ako." Nakatingin lang si Sam sa kanyang mga paa na tila ba hindi ito makatingin kay Mark habang sinasabi nito na, "Oh, yung sasakyan pala pare. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa business trip ka pa?" Sinabi naman ni Mark na dapat sa susunod na linggo pa talaga siya uuwi. Sabay ngiti nito at sinabing, "Pwede bang pumasok ang kaibigan mo, Sam?" Hindi na nakapagsalita pa si Sam dahil sa kaba nito. Tinanong ni Mark kung ano na ang ginagawa ng kaibigan. Nang mapansin nito ang damit ni Kylie na nasa may aparador. Kaya naman, agad na naghinala si Mark at pumunta sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, ay laking gulat niya nang makita si Kylie na nakahiga sa kama at walang suot na damit. Napasigaw si Kylie nang makita niya si Mark, sabay takip nito sa mukha na nanginginig. Tumalikod si Mark at isinara ng napakalakas ang pinto. Agad niyang kinuha ang susi. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sam na nakatayo sa may pintuan ng apartment at sinuntok ito. Nagmamadaling umalis si Mark papunta sa sasakyan nang mapansin niyang mayroong basket na nakapatong dito na tila ba may nakabalot at nang tatangkain na niyang tingnan ang laman ay biglang may babaeng nagmamadaling tumakbo galing malapit sa kinaroroonan ng basket. Sinigawan ni Mark ang babae at tangkapan niyang habulin ito. Ngunit naisip niya na meron din siyang problemang dapat asikasuhin kaysa habulin pa ang babae. Nang bigla niyang marinig ang iyak ng sanggol malapit sa sasakyan. Agad niyang nilapitan ito at nakita ang sanggol sa loob ng basket. Hinanap ni Mark ang babae, ngunit wala ni bakas ng anino nito. Kinuha niya ang basket na may lamang sanggol at inilagay ito sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya naman, pumunta siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis para i-report ang pangyayari. Ngunit walang nakikinig sa kanya, lalo na at abala ang lahat para sa pagsalubong sa bagong taon. At dahil sa nakita ni Mark sa sulat, ay agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan na si Jay. Pinatitingnan niya ang impormasyon tungkol sa babae dahil sa paggamit nito sa kanyang pangalan. Ilang oras na lang bago ang New Year, kaya naman wala ng oras pa si Jay para rito. Ngunit nagmakaawa si Mark sa kaibigan. Kaya naman, gumawa ito ng paraan upang mahanap ang tinitirhan ng babae. Samantala, pagdating nila sa apartment ay tila walang tao dito. Ilang saglit pa nga ay nakaamoy sina Mark ng gas. Agad niyang ibinaba ang basket na may sanggol at pagkatapos ay sinipa niya ang pintuan. Tinakpan ni Mark ang kanyang ilong habang papunta siya sa kusina. Nang makita niya ang babae na nasa sahig at tahimik na umiiyak. Agad na binuksan ni Mark ang bintana at pinatay ang tangke ng gas. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa labas ng apartment. Tinitigan ni Mark ang babae nang bigla din itong tumingin sa kanya. Pagalit na tinanong ni Mark ang babae kung kaya ba nitong maglakad at tumango naman ito. Kinuha ni Mark ang sanggol na kanina pa umiiyak. Sabay niyaya ang babae papunta sa kanyang sasakyan. Dinala ni Mark ang babae at sanggol sa kanyang bahay. Pagdating ay napansin ni Mark na tila ba hindi pa ito kumakain. Kaya naman, binigyan niya ito ng isang basong tubig at agad naman itong ininom ng babae. Itinuro na rin ni Mark ang kwartong tutulugan nito dahil mukha pa rin itong walang tulog. Biglang tinanong ng babae si Mark kung bakit iniligtas siya nito. Biglang nagalit si Mark at sinabing, "Hindi mo ba talaga alam kung bakit ko ginawa yon?" At sinabi ng babae na ayaw na niyang mabuhay pa. At tinanong nga ni Mark kung bakit iniwan niya ang sanggol. Sinabi naman ng babae
na akala niya ay ang sasakyan na iyon ay kay Sam. Sinabi naman ni Mark na hiniram lamang iyon ng kanyang kaibigan. Biglang umiyak ang babae habang sinasabing galit at naiinis siya kay Sam. Sinabi rin ni Mark na galit din siya sa kaibigan. Matapos niya itong sabihin, ay pinapunta niya ang babae sa banyo para makapaglinis ito ng katawan at nang makapag-usap sila ng maayos. Tinanong ni Mark ang babae kung anong pangalan nito at nagpakilala naman itong Mia. Pagkatapos maghilamos ng mukha ni Mia, ay bumalik na rin siya sa sala para humingi ulit ng tubig kay Mark at agad naman siyang binigyan nito. Pagkatapos uminom ni Mia ng tubig, ay ikinuwento niya kay Mark ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng pangangasiwa ni Sam. Hindi kalaunan ay niyaya siya nito na lumabas para mag-date. Pinangakuan pa siya nito na aalagaan at papakasalan. Sinabi pa niya na noong kanyang kaarawan ay niyaya siya ni Sam sa apartment nito para doon i-celebrate. Naghanda pa si Sam ng bulaklak, wine at mayroon pang mga kandila. Kumbaga ay isang romantic dinner ang inihanda ni Sam para sa kanya. At kinabukasan nga, paggising ni Mia ay napagtanto niyang nasa kama pala siya ni Sam nakatulog. Alam niya sa sarili niya na hindi siya umiinom dahil isa lamang siyang mahiyaing babae at wala pang karanasan sa relasyon. Sa katunayan nga ay si Sam lamang ang naging boyfriend niya. Pero mula noon ay hindi na siya pinapansin nito hanggang sa makaranas siya ng depresyon dahil hindi naman ito ang inaasahan niyang mangyari pagkatapos ng gabing iyon. Hindi talaga pinlano ni Mia na ibigay ang kanyang sarili kay Sam hanggat hindi pa sila kasal. Pero dahil sa nalasing siya, ay hindi na rin niya alam kung anong nangyari. Dumagdag pa sa problema niya nang malaman niyang siya pala ay buntis. Sinabi niya kay Sam ang tungkol dito, ngunit tumanggi ito at ayaw siyang panagutan. Dagdag pa nito na hindi naman sa kanya ang ipinagbubuntis niya. At dahil dito ay nagdesisyon siyang ipalaglag ang bata. Ngunit nagbago rin ang isip niya dahil hindi niya kayang pumatay. Umiiyak habang ikinikwento ni Mia ang pangyayari. Samantalang lalo namang tumindi ang galit ni Mark sa kaibigan. Dagdag pa ni Mia na pinalaya siya ng kanyang mga magulang nang malamang siya ay buntis. Kaya nga pagkapanganak niya ay pumunta siya sa kanyang lola. Ngunit nalaman ito ng kanyang mga magulang, kaya naman pinapili siya nito na kung hindi ipaaampon ang bata ay lumayas na lamang siya. Hindi alam ni Mia kung ano ang gagawin, lalo na at wala siyang pera o lugar na matutuluyan. Kaya naman, tinawagan niya si Sam, ngunit sinabihan siya nitong wag na ulit tatawag pa at kalimutan na siya. Napabuntong hininga na lamang si Mark sa narinig, dahil hindi niya akalain na magagawa ito ng kanyang kaibigan. Ipinatigil na ni Mark sa pagkikwento si Mia dahil umiiyak na ito. Ilang saglit pa nga ay umiyak na rin ang bata, kaya tumayo si Mia at kinuha ang anak. Sinabi ni Mia na basa ang damit at wala siyang ipapampalit dito. Umiyak ulit si Mia habang nakatingin sa sanggol. Napansin ni Mark ang pag-aalala at pagmamahal ni Mia para sa anak. Biglang umalis si Mark. Nang dumating ito ay may daladalang isang kahong damit na pambata. Sinabi niya kay Mia na sa pamangkin niya ang mga damit na iyon na naiwan ng kanyang kapatid nang lumipat ng bahay. Lumapit si Mia kay Mark at nagpasalamat, sabay yakap ng mahigpit sa anak. Tumulong muli ang luha ni Mia habang humihingi ng tawad. Sinabi niya na mahal niya ang kanyang anak at hindi na ito iiwan pang muli. Tumingin si Mark sa kanyang relo at may ilang minuto pang natitira bago mag-New Year. Sinabi niya kay Mia na dapat nilang i-celebrate ang New Year, kaya naman pinapaltan niya ng damit ang baby at binigay niya din ang mga naiwang damit ng kanyang kapatid kay Mia,
kung sakaling gusto nitong magpalit. Pumunta si Mark sa kusina para ihanda ang mga plato at iba pang pagkain. Maya-maya nga ay tinawag na niya si Mia kung handa na ba ito. Sinabi naman ni Mia na pinadedede pa niya ang kanyang anak. Maya-maya pa ay lumabas na si Mia sa kwarto at sinabi kay Mark na nakatulog na ang baby. Tinulungan ni Mia si Mark sa paghahanda. Nagpasalamat siyang muli at sinabing hindi na niya alam kung anong gagawin niya at hindi na rin niya alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari kung hindi siya dumating. Nag-celebrate sina Mark at Mia ng masaya. Uminom sila ng champagne at nagkwentuhan hanggang umaga. Na-realize ni Mark na hinusgahan niya agad si Mia. Hindi niya akalain na napaka-inosente nito. Inalok niya din ito na pwede silang manatili sa bahay habang wala pang matutuluyan. Dahil meron naman itong 3 kwarto at dagdag pa ni Mark na masyadong malaki ang bahay para sa kanya. Lalo na at nag-iisa lamang siya. Hindi na nakapagsalita pa si Mia dahil sa gulat nito sa alok ni Mark. Kinabukasan ay pumunta na naman sa isang business trip si Mark. Kaya naman iniwan niya ang susi ng bahay kay Mia. Nag-iwan na rin ito ng pera para sa mag-ina. Matapos nga ang 1 linggo ay bumalik na rin si Mark. Napansin niyang malinis at maayos ang bahay. Bukod doon ay meron ding masarap na pagkain sa mesa. Laking gulat din ni Mark nang ibalik ni Mia ang ibang pera na ibinigay niya bago umalis. Tinanong niya ito kung paano nakakain nang hindi ganoon nabawasan ang pera. Sinabi naman ni Mia na ang binibili lamang niya ay yung pinakamura at kailangan-kailangan dahil ayaw niyang maging pabigat. Hindi makapaniwala si Mark sa mga nangyayari sa kanya na para bang kaibilis lang ng lahat nitong mga nagdaang araw. Dahil bukod sa na-promote siya sa kanyang trabaho, ay hindi na rin muna siya pupunta sa mga business trip. Makalipas nga ang 2 linggo, ay napagdesisyon na ni Mia na umalis na sa bahay. Pagkatapos niya mag-impake, ay nagluto siya ng agahan para kay Mark bilang pasasalamat. Aalis na sana si Mia nang biglang magising si Mark. Nagtaka ito dahil nakagayak si Mia at nakalagay na rin ang sanggol sa higaan nito. Nakaramdam si Mark ng pagsikip ng dibdib na para bang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Tinanong niya si Mia kung saan ito pupunta. At sinabi naman ito na hindi sila pwedeng manirahan sa bahay ni Mark habang buhay. Nahihiya siya dahil napakabuti niya sa kanilang mag-ina. Dagdag pa ni Mia na hindi niya kayang bayaran si Mark sa lahat ng ginawa nito at tumulo ang luha ni Mia. Lumapit si Mark kay Mia at niyakap ito. Sinabi niya kay Mia na siya at ang kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan at katahimikan. Siya din ang naging dahilan kung bakit niya laging gustong umuwi ng bahay. At tinanggap naman ni Mia ang pagmamahal ni Mark. Makalipas nga ang 5 taon, ay masasabi ngang nagkaroon ng masaya at mapagmahal na pamilya si Mark. Nagkaroon din sila ni Mia ng anak na babae. Isang araw, habang namamasyal ang buong pamilya ni Mark sa isang parke, ay may napansin silang pulubing lalaki na tila ba kanina pa ito nakatingin sa kanila. Biglang tumayo ang lalaki at lumakad ito papunta sa kanila. Nagulat sina Mark at Mia nang makita ang mukha ng lalaki. Sinabi ng lalaki sa mag-asawa na sino nga naman ang mag-aakalang kayo pala ang magkakatuluyan. At pagkatapos ay tumingin ito kay Ian na para bang tinitingnan nito kung ano ang pagkakapareho nilang dalawa. Habang tumatagal ang pagtitig niya sa bata, ay hindi na niya nakayanan pa ang kanyang nararamdaman. Kaya naman, bigla na lamang siyang napaluhod at tuluyan na ngang tumulo ang kanyang luha. Tinanong ni Ian si Mark kung sino ba ang lalaki. Napatingin naman ito kay Sam pagkatapos ay sinagot ang tanong ng anak. Sinabi niya na ito ang kanyang Tito Sam at sa ngayon ay humaharap ito sa malaking problema. Ngumiting nakatingin si Mark sa pamilya para siguraduhing maayos ang lahat. Lumayo sina Mark at Sam upang makapag-usap. Maya-maya pa ay biglang niyakap ni Sam si Mark at pagkatapos ay bigla itong umalis.
Tinanong ni Mia ang asawa kung ano ba ang napag-usapan nito. Sinabi naman ni Mark na sinabi niya lamang sa kaibigan ang dapat nitong marinig. Kinuha ni Mark ang kamay ng kanyang mga anak at hinalikan ito. Ipinagpatuloy ni na Mark at Mia ang pagkakaroon ng tahimik, masaya at mapagmahal na pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa istorya ng pagmamahala ni na Mark at Mia. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, minsan, kahit gaano pa kaperpekto ang plano mo sa buhay, kung hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo ay hindi magiging sa'yo. Minsan, iisipin mo na pinaglalaruan ka ng tadhana. Pero ang totoo, hindi ka bibigyan ni God ng perpektong buhay. Dahil ang ibibigay niya sa'yo ay ang masayang buhay.